salita mo'y liwanag. Ikaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa'yo ganda. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanyang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nangihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati, pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong pinakinggang maigi ang unang pagbasa, ito po'y nakapanglulumo. Narinig natin, mayroon daw pong isang taong may ubasan, sinabot, at nakonsunodahan ng hari ni Haring Ahab ang kanyang ubasan. Nung una ay gusto niyang bilhin, kunin ang ubasan, ngunit hindi pumayag sinabot. Hindi siya natakot sa hari. Ngunit di kalaunan, yung reyna, si Jezebel, nang nalaman niyang masama ang loob ng hari, gumawa siya ng paraan. Kumuha siya ng mga upahan upang ipagsakdal sinabot. At dahil dito, sinabot, nahatulan, ginamit ang ustisya sa maling paraan. Kaya nga't naparusahan sinabot at nahatulang mamatay. Kung kaya nga't nangyari nawa ang kagustuhan ng hari na makamkam yung ubasan. Doon natapos ang kwento. Kaya nga, siguro, kung talagang isinapuso natin yung kwento, hindi ko alam kung talagang naintindihan ninyo yung sagot kanina na sinabing nung ating lektor, ito ang salita ng Diyos at sinabi pa natin, salamat sa Diyos. Dahil napakalungkot at aminin natin, aaminin ko po sa inyo, nakakainis yung kwento. Tapos sasabihin natin, salamat sa Diyos. Alam nyo po, aminin ko sa inyo, kaya minsan ayoko nang manood ng mga teleserye. Ganyan ang pakiramdam ko.
Pag nakikita mong namamayagpag yung mga kontrabida at yung mga mababait ang nahihirapan, nagngingit-ngit po ako. Natatawa minsan yung mga kasama ko dati. Kasi pag kinukwento kong naiinis ako dun sa napapanood ko, dahil parang yung kontrabida ang nananagana, yung kontrabida ang nakakalusot, yung kontrabida na mamayagpag, at yung mabuti ang nagdurusa. Mapapasabi nyo bang salamat sa Diyos? Sa totoo lang, parang hindi. Hindi ko feel na sabihin salamat sa Diyos. Dahil likas sa atin mga kapatid, siguro nga kaya nagngingit-ngit ako, katulad siguro ng iba sa inyo, dahil sa ating puso nananalaytay ang katarungan. Hindi normal sa isang tao ang hindi humiyaw para sa katarungan. Nakakatakot na ang isang lipunan na hindi na naghahanap ng hustisya. Nakakatakot ang isang lipunan na nagiging manhid na lang sa kasamaan. Na isinasantabi na lang natin, ganyan talaga ang buhay eh. Sila yung nasa kapangyarihan eh. Nakagigimba lang isang lipunan na nananatiling walang kibit na lang kahit nakakakita na tayo ng kawalan ng katarungan. Kapag nakikita natin, inaapi na lang ang ibang tao at kibit balikat na lang tayo. Kapag nakikita natin, okay na lang yan. Ganyan talaga ang buhay eh. Kapag nakakapanood ba kayo na may nakita kayong nag-away lang sa kalsada, pinatay na. Para bang ordinaryo na lang sa atin yun? Kapag nakakita tayo, siguro nga dahil nag-away, dahil nagkachismisan, ayun, nagsampalan na, nagsabunutan na lang, nagkaladkaran na lang, sasabihin na lang ba natin, ganyan talaga eh. O mas masaklap, sasabihin na lang natin, buti nga sa kanya. Chismosa siya eh. Drug addict siya eh. Masamang tao siya. Opo, likas sa atin ang maghanap ng katarungan. Likas sa atin ang ipagtanggol ang tama. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang isinapuso nyo yung unang kwento sa unang pagbasa, hindi tayo mapapalagay. Bakit ganon? Yung taong inosente na konsunadahan lang nung hari, nung makapangyarihan, nung mayaman. Nagkalat pa ng fake news. Kumuha pa ng upahan. Aba sa bandang huli, siya pa yung nagwagi. Kaya nga siguro, ang daming nagpupunta rito sa Quiapo, ang daming lumalapit sa Nazareno, dahil alam ko marami nagsusumbong sa kanya. Bakit ganun po? Mabuti naman akong asawa, pinagtaksilan ako. Bakit naman po ganun? Naging maayos naman akong magulang. Bakit ganito yung anak ko? Walang galang sa akin. Walang utang na loob. Bakit ganon? Maayos naman akong kaibigan. Nung nangangailangan, tinulungan ko. Ngayon, pinagtataguan na ako. Ayaw na akong bayaran sa utang. Natitiyak ko, kung araw-araw lang maisusulat lahat ng sumbong sa Nazareno, dahil parang hindi patas ang buhay, kukulangin siguro lahat ng sako para tipunin lahat ang sumbong sa kanya dahil humihiyaw tayo sa katarungan. Hindi po masama yun.
dahil likas sa atin ang hanapin ng katarungan. Gaya ng sabi ko, mas nakakatakot na kapag dumating ang panahon, hindi na tayo naghahanap ng katarungan. Nagiging manhid na lang tayo sa mga kasamaan, katiwalian, kasinungalingan na nangyayari sa paligid natin at sinasabi na lang natin, ganyan talaga ang buhay eh. Sana po, wag tayong dumating sa ganung punto na kukonsintihin na lang natin ang masama. Kung kaya nga't mga kapatid, wag din natin maliin ang nais tukuyin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Hindi nais ni Jesus Nazarenong konsintihin ang masama. Yun po minsan ang maling akala ng mga tao, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na kapag sinampal ka sa iyong kanang pisngi, iharap mo pa ang kabila. Na kapag ikay ipinagsakdal, ibigay mo pa pati ang iyong balabal. Na kapag ikay pinalakad ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro. Hindi lang natin nauunawaan ang kultura nung panahon na sinabi ito ni Jesus. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon, konsintihin mo yung masama. Malinaw po yun. Hindi yun ang pakay ng Diyos. Kaya't mabalik man din tayo para lang maliwanagan ng maraming mga Katoliko, lalo na ngayon sa usapin ng diborsyo. Hindi sinasabi ng simbahan, kapag binubugbog ka ng asawa mo, pagbugbog ka pa. Hindi po yun. Hindi po ibig sabihin na kapag salawahan ng asawa mo, sige lang, okay lang, wala ka nang magagawa. Yun po ang nais ipakita ng mga kaaway ng ating ipinagtatanggol na sagrado ang kasal. Mga kapatid, hindi po yun ang turo ng simbahan. Hindi po yun ang turo ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi natin, tiis-tiis na lang. Ganyan na napangasawa mo, magtiis ka. Ganyan ka na lang. Hindi po. Meron tayong pamamaraan para ayusin yan. At kung kinakailangan, ulitin ko po ito, kung kinakailangan din talagang paghiwalayin, meron po tayong paraan para dyan. Kaya sana maging pagkakataon nitong pag-aralan natin maigi. Ano ba talaga ang turo ng Diyos? Gaya ng sinabi ngayon ng Panginoon, hindi niya kinukonsinti ang masama. Mahirap lang po, tatagal tayo kung uubusin ko, iisa-isahin ko kung ano talaga ibig sabihin ng kultura ng mga Hudyo. Pero isa lang ang malinaw, huwag mong suklian ng masama ang masama. Yun ang nais tukuyin ng Panginoon. Hindi niya sinasabing paapi ka. Hindi niya sinasabing hayaan mo na lang. Pero hindi rin sinasabi ng Diyos, gantihan mo ng masama yung masama. Kaya nga si San Pablo, sa kanyang sulat, sinabi rin ni San Pablo, huwag mong bayaran ng masama ang masama. Bagkus, suklian mo ng mabuti ang masama. Maaari pa natin ayusin. Maaari pa rin nating kamtin ang katarungan nang hindi humahantong sa masama. Na hindi pinipili ang karahasan. Na hindi pumapanig sa katiwalian. Mabuti. Pwede mo pa rin naman itama yung masama sa pamamagitan ng mabuti. Sapagkat kung kanina sabi ko nga, likas sa atin ang katarungan dahil tayo nilikha ng Diyos, likas din sa atin ang kabutihan.
ang tunay na deboto, ang tunay na anak ng Diyos, ang kabutihan niya nanggagaling sa Kanya. Kaya nga kaya nating suklian, kahit batuhin ka ng masama, pwede ka pa rin mag-alok ng mabuti. Dahil hindi nanggagaling sa kapwa mo yung kabutihan. Kaya natatandaan nyo, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, yun din ang turo ni Jesus sa Nazareno. Kung mabuti ka lang sa mga mabuti sa'yo, anong gana nun? Wala kang maipagmamalaki. Kasi kahit ibang hindi naniniwala sa Diyos, ganun din ang ginagawa. Kung ang iningitian mo lang, yung ngumingiti sa'yo, hindi original yung ngiti mo. Kopya lang sa Kanya. Kung mabait ka lang, sa mabait sa'yo, kinopya mo lang yung kabutihan niya. Kaya nga't magandang tanong din, may original ba sa'yo? Meron ba talagang galing sa'yo? At meron din talaga bang galing sa Diyos? Dahil kung talagang may tinatanggap tayo sa Diyos, kung talagang bukas tayo sa Diyos, may maibibigay tayo kahit hindi ito ang binigay ng mundo. May maibibigay tayong kabutihan kahit walang binigay na kabutihan ng mundo. Dahil ang naibibigay natin, hindi lang din galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Kaya nga tayo nagsisimba para may maibigay sa atin ng Diyos. Para paglabas mo mamaya, kahit hindi ka binigyan, inaalok ng masama, ng mabuti ng mundo, may maibibigay ka pa rin na mabuti. Dahil galing ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin. Opo, nagngingit-ngit tayo kapag may mga masamang nangyayari. Pero ipagdasal natin yung pagngingit-ngit na yan, maisalin hindi sa kasamaan, hindi sa karahasan, hindi sa galit na sumosobra at natutulak tuloy tayong magkasala. Bagkus, hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ituro sa atin ano yung mabuting pwedeng gawin para itama pa rin ang masama, para ituwid pa rin ang mga pagkakamali. Uulitin ko po, hindi natin kinukonsinti ang masama. Hindi natin sinasabing wala na tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga yung mga taong masama. Itatama pa rin natin sila. Tutulungan pa rin natin silang tumuwid ang landas. Pero ang paraan natin, katulad ng paraan ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang paraan ng kabutihan, ang landas ng kapayapaan, ang tulay ng awa at pag-ibig.